Napasinghap ang kanyang mama. Abner, no. He's your only heir. Umiling ang kanyang papa at bumaling kay Chef Amando. I will cut our ties to him if it's necessary. If not having to do with us is the only way for you to accept him. Because it looks like my son will only get happy if he's with your daughter, Chef Amando. You don't have to worry. My son is an intelligent, incapable man. Even without the influence and wealth of the Dizon Oil Company, he will surely make his own name in the business industry. Am I right, Rafael? Natigilan siya. His father knew. Alam nito, ang ginagawa niyang paglaro sa stock market sa Pilipinas at ang palihim niyang pagbili ng mga shares sa iba't ibang kumpanya roon. Malamang ay alam rin ni Abner Dizon ang kanyang plano ng pagkapatayo ng sariling investment company at humiwalay ng tuluyan sa Dizon Oil Company. Si Alim ba ang nagsabi rito? Dahil nga sa Pilipinas lamang siya at pinagmamasdan ng satisfaction sa mukha ni Anika kapag nasa restaurant ito ang dalaga. Saka lamang nabuo ang plano ni Rafael na subukan ding himiwalay sa impluwensya ng pamilya nito. At least, habang malakas pa ang kanyang papa at kaya pa nito pamunuan ang legacy ng pamilya nila, iniisip pa niya kung paano makakumbinsi sa Abner Dizon na payagan siyang isa katuparan ng kanyang plano, even if it takes force. Subalit mukhang hindi na niya kailangan pang gawin iyon. His father is giving him freedom to do what he wants at alam niyang hindi madaling desisyon iyon para sa matandang lalaki ang basta't siya bitawan. Muling humarap ang mga magulang ni Rafael kay Chef Amando at yumukod at humingi ng tawad. Mukhang nawala naman ang sasabihin ng papa ni Anika sa pagkabigla. Unti-unti, nawala ang galit ni Rafael at talaglag ang mga balikat niya sa resignation. Dahil kahit siya ay nagulat dahil iyon ang unang beses sa kanyang buong buhay na nakita niya nagpakumbaba at humingi ng tawad ang kanyang mga magulang sa isang tao. Paano pa siya magagalit kung ganoon? You don't have to cut your ties with him. He is your son, and you are his parents. Biglang sabi ni Anika. Napatingin silang lahat sa dalaga. Namamasa pa rin ang mga mata nito at ang isang kamay ay nakakuyom sa taas ng dibdib nito. Bumabaro ng tingin ni Rafael at tumahip ang dibdib na mapansin kung ano ang hawak nito. Ang singsing. Nakasuot ang kwintas ay binigay niya roon sa leeg ng dalaga. Anika, nausal niya. Sumulyap sa kanya ang babae at sa namamasang mga mata ay bahagyang ngumiti as if she's trying to reassure him. Kahit pa narinig nito ang lahat ng ginawa ng mga magulang niya rito noon, may bumukig sa lalamunan ni Rafael at nakayumuli ang mga kamay dahil parang gusto nang higitin ng dalaga at yakapin ng mahigpit. Bumaling si Anika kay Chef Amando. Papa, tigilan na natin to. Humingi na sila ng tawad. Alam ko, hindi magiging madali para sa'yo. Pero please, patawarin na natin sila. Nakaraan ang lahat. Hindi tayo pwedeng matali sa nakaraan habang buhay. Because then, we will not have a happy future. Ano bang sinasabi mo, Anika? Ang lalaking iyan ang dahilan kung bakit hindi ka nakakaalaala. Gusto mo pa rin ba siyang makasama? Manghambulala si Chef Amando. It's not his fault. Matatag na sagot ni Anika. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin ang lahat? Alam ko, hindi yun magiging madali. Pero pwede bang subukan natin? I don't want all of us to get changed by the past. Please. Kasi, Papa, masuyong ngumiti sa Anika at naramdaman ni Rafael nang abutin ng isang kamay nito ay nakakuyom niyang palad. Automatikong binuka niya ang kamay upang gagapin ang kamay ni Anika. I believe he will be the only man I will love.
I fell in love with him twice. Isn't that enough reason for you to let us be happy? Garalgal na usal ang dalaga. Nalaglag ang mga balikat ni Chef Amando na para bang tinakasan na ng lakas na makipag-argumento. Si Anika naman ay tumingin sa mga magulang ni Rafael at may sumili na mabait ang ngiti sa mga labi. Everything is already in the past. I accept your apologies because I know that we are all just the same. We care Rafael and we love him. And if you are willing to accept me for him, then I will be very thankful. I may be a simple commoner in your eyes. I don't have the wealth or an influential family that will benefit your family. But I love him with all my heart, and I will make him as happy as I can. Napatitig si Rafael kay Anika, at parang may mainit na maplos sa puso niya nang tingalain siya nito at ngumiti kahit na mamasana ang mga mata. Anika. Bigla siyang niyakap ni Anika. It's not your fault. It's no one's fault. Umiiyak at paulit-ulit itong usal. Uminit ang mga mata ni Rafael at gumanti na mahigpit na yakap. Isinubsob ni Rafael ang mukha sa buhok ni Anika at maring pumikit ang mamasa ang kanyang mga mata. I'm sorry. I could not protect you then. And I'm sorry. I love you, Anika. Usal niya. I know. I love you too. I know. Umiiyak na rin bulala si Anika. Mahabang sandali. Nanatili lamang sila magkayakap doon. Walang pakialam. Kahit pa nasa presensya sila ng kanilang mga magulang. Ang alam lamang ni Rafael ay ayaw niyang bitawan si Anika. Hindi na niya ito bibitawan pa. Kahit kailan. Hindi alam ni Anika kung gaano katagal umiiyak lamang siya habang nakayakap kay Rafael. Matapos siyang marinig ang tunay na nangyari noon habang wala siyang malay sa ospital. Matapos siyang marinig ang mga saloobin ng kanilang mga magulang. At matapos sa magdesisyon na magpatawad, ay parang may mabigat na naalis sa kanyang puso. It's just that, clinging on to the tragedy of their past is a weight they'll have to let go or else they will never become truly happy. Siya na ang una nagdesisyon na pakawalan iyon. Alam niyang hindi magiging madali iyon sa kanyang ama, pero sa kalaunan, kapag nakita nitong masaya sila ni Rafael, ay magagawa rin ng kanyang papa na magpatawad. Maging ang mga magulang ng binata, kahit pa mukhang mga arugante, ay may pakaramdam sa Anika na kinukutkot din ang mga ito ng guilt sa nangyari noon. Patunay niyon ang pamumutla ng mama nito noong una silang magkita sa labi ng hotel at malaman ng may edad na babae kung sino siya. Humigpit pa ang yakap ni Anika kay Rafael nang maramdaman ang pagigiyog ng mga balikat nito. She continued to whisper I love yous to reassure him that everything is going to be alright. That there will be no more waiting and searching and longing. Hindi siya mawawala pa sa tabi nito kahit kailan. Let's give them privacy. They're already adults. They can decide for themselves. Pabulog na usal ang mama ni Rafael. Well, let's go inside first. Bantulot namang sabi ng kanyang papa. Napadila tuloy si Anika at bahagyang inilayo ang mukha sa dibdib ni Rafael upang kanyang tinan ang mga magulang na nakatalikod na sa kanilang dalawa at papasok sa loob ng bahay. Sumunod si tatlo si Alem. Sila naman ni Rafael ay napasunod lamang ng tingin hanggang makapasok ang lahat sa loob ng bahay nila at puminid ang pinto. Saka lamang sila nagkatinginan ni Rafael. May bakas ng pamamasa sa makakapalitong pilik mata. Umangat ang mga kamay niya at hinaplos ang mga pisngi ng binata. Hinawakan nito ang mga kamay niya at talo pang idinikit sa mukha nito. You look tough and ruthless in front of other people, but you're a crybaby. Bahagyang nakangiti na sabi ni Anika. Masuyang ngumiti si Rafael
at hinalikan ng kanyang mga palad. My father used to tell me that I get weak when it comes to you. Maybe he was right. But you are the weakness I don't want to let go. Napakurap si Anika dahil biglang may dumaang alaala sa kanyang isipan. Memories of a night inside a dim light room with Rafael flashed before her eyes. They were both young. Magkayakap sila at tahimik na nag-uusap. Nang gabing iyon ay nakita niya ang vulnerable na bahagi ng pagkatao ng binata sa unang pagkakataon. Uminit ang kanyang mga mata. Rafael, alam mo ba, unti-unti bumabalik sa akin ang mga alaalang nawala sa akin. Natigilan si Rafael. Pagkatapos ay napuno ng pag-asa ang mukha nito at umigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. You do? Really? Tumango siya. Mula nang ibalik sa akin ni Papa ang kwintas ko, mabuti na lang at hindi ko pala naiwala ang regalo mo sa akin. Hindi ko pa lubusang naalaala ang lahat. Only flashes of scenes. But I am glad I can remember. I'm glad I can finally share the memories you had of us for 8 years. Sabi ni Anika sa kabila ng bikig sa kanyang lalamunan. Kumislap sa halo-halong emosyon ang mga mata ni Rafael at yumuko upang tawirin ang pagitan ng kanilang mga mukha. Itinaas na Anika ang mukha upang salubungin ang mga labi ng binata. He kissed her softly, passionately, lovingly, at gumanti siya sa kaparehong paraan hanggang kapwa sila bantulot na kumala sa isa't isa. It's okay. Everything will gradually come back to you. Hindi natin kailangan magmadali. Itinaas ni Rafael ang isa niyang kamay at buong pagmamahal na hinalikan iyon. Because I will be with you forever, Anika. Ngumiti si Anika at napuno ng pagmamahal ang kanyang puso. Tumango siya. Yes, forever. Months later, nagising si Rafael. Nawala sa kanyang tabi si Anika. Sandaling may lumukob na panik sa kanyang dibdib at napabangon. Iginala niya ang tingin sa loob ng master's bedroom ng mansyon sa Jumeirah Islands. At ang makitang bukas ang French door ay nakahinga siya ng maluwag. Bumangon siya sa kama at dahil wala siyang kahit anong suot sa kanyang katawan ay hinablut niya ang roba at sinuot iyon bago lumabas sa French door. Agad niyang nakita si Anika na nakatalikod sa kanya at nakatitig sa malayo. Sa direksyon ng papasikat na araw, nakasuot din ang babae ng roba at inililipad ang hangin ang mahaba nitong buhok. Anika, tawag ni Rafael rito. Lumingon ang babae at hinawi ang buhok palayo sa mukha nito bago mainit ang humiti. Good morning. His chest swelled with warmth and happiness as he stares at her. Naglakad siya palapit at inalahad ang kamay na agad itong inaabot. Hindi pa man siya tuluyang nakakatabi rito. Why are you outside this early, wife? Natigilan si Rafael na mamasa ang mga mata ni Anika. What's wrong? Palagi nating pinapanood ang sunrise, dati hindi ba? Usal nito. Kumabog ang kanyang dibdib at napatitig sa mukha ng babae. Don't tell me. You remember. Tumango si Anika at inahilig ang katawan sa kanya. I remember everything. Ang word, no? 8 taon ang lumipas na wala akong naalaala. Pagkatapos, just after our honeymoon, I woke up and suddenly, I remember everything. Niyakap ni Rafael ang asawa at hinalikan ang tuktok ng ulo bago nginitian. Human mind is still a mystery. Kahit sa mga nagpapakadalubhasa doon, they might dedicate their whole lives trying to understand how the mind works, but they will still fail. Kaya huwag mo nang pakaisipin iyon. Ang importante ay bumalik na sa iyo ang lahat. Tumulo ang luha ni Anika at nakangiting tumango. Pinunasan niya ang mga luha nito. Why are you crying?
This is a happy day. Alam ko, naisip ko lang, memories are such a wonderful thing. Even if they're just fragments of the past, they can still warm your heart na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Ngumiti si Rafael at ginawa rin ng masuyong halik sa mga labi si Anika. I know. Tiningala siya ng babae at matamis ang ngumiti. I love you, husband. Natawa siya at inakbayan ito. Marap din siya sa papasikat na araw. I love you more, wife. Now, let's go watch the sunrise like we used to do. Then, we will go back to bed and stay there until sunrise again tomorrow. Pumaikot ang braso ni Anika sa kanyang baywang. I hate to break this to you, pero may mga darating tayong bisita mamayang lunch. You know, our parents and friends. Pinagbigyan lamang nila tayo kagabi dahil kasal natin kahapon. Oo nga pala, nasa Jumeirah Island sila ni Anika dahil ibinigay iyon ng mga magulang niya sa kanila bilang wedding gift. Nung una ay ayaw niyan tanggapin iyon. Dahil unti-unti pa lamang siya naging independent sa impluwensya ng kanyang pamilya mula ng kanyang itayo ang sariling kumpanya sa Pilipinas. But then, the mansion has the memory of that beautiful summer 8 years ago. Kaya sa huli, tinanggap din nila iyon. Bilang kapalit, ay balak nila maghanda ng salo-salo mamayang tanghali. Napaungol si Rafael. Why did they even promise a lunch for them? Reklamo nito. Gumisi si Anika hanggang ang frustration niya ay nagingiti na rin. Pumailan lang ang malutong na tawa ni Anika sa katahimikan ng umaga, but he didn't mind. He would love to hear her laughter for the rest of their lives. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Anika. Sana inaibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.